Embracing the dark night of the soul. Hindi ka nag-iisa. Kung pakiramdam mo, nawawala ka, naguguluhan, o tila walang saysay ang lahat, maaaring ikaw ay nasa tinatawag na dark night of the soul o ang banal na gabi ng kaluluwa. Ito ay hindi dulo, kundi simula ng pagbabalik loob sa iyong kaluluwa. Sa video na ito, alamin natin kung ano ang tunay na kahulugan ng kadilimang ito at kung paano ito malalampasan, dala ng mas malalim na liwanag at layunin. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Hi again mga ka-MB! Alam mo ba ang pakiramdam na parang biglang nawala ang dati mong sigla? Parang disconnected ka sa sarili mo, sa mundo, sa ating divine source. Minsan, tinatawag itong depression. Pero sa spiritual perspective, ito ay maaaring bahagi ng tinatawag nating dark night of the soul. At kung nararanasan mo ito, hindi ito pagkatalo. Ito ay pagising o awakening. Ano ba ang dark night of the soul? Ito ay isang yugto sa buhay kung saan parang lahat ng akala mong totoo ay nawawala. Yung dating nagbibigay saysay sa'yo, hindi na sapat. Yung dating ikaw, parang hindi mo na makilala. Parang kinukuha ng universe ang lahat para ipakita sa iyo kung sino ka talaga sa mas malalim na antas. Ang totoo, ito ay sagradong proseso ng pagbabalat o transformation para ang kaluluwa mo ay muling isilang. Bakit nga ba nangyayari ang dark night of the soul sa atin? Remember, hindi ito parusa. Ito ay paanyaya. Nabitawan ang lumang identity, belief systems, at ego attachments. Kapag handa na ang kaluluwa mo para sa mas mataas na misyon, kailangan mo nang linisin ang lahat ng hindi na akma sa bagong ikaw. Minsan, masakit. Minsan, mag-isa. Pero, laging may liwanag sa dulo ng proseso. Narito ang ilang senyales para malaman mo kung ikaw ba ay nasa dark night. Pakiramdam mo na wala ang connection mo sa Diyos o sa sarili mo. Nawalan ka ng interes sa mga bagay na dati mong mahal. Hindi mo na alam kung sino ka o saan ka patungo. Malalim na lungkot, confusion, o emptiness. Pero sa kabila ng lahat, may kakaibang paghahanap ng katotohanan. If this resonates, take a deep breath. You are not broken. You are becoming whole. Pero, paano naman tayo makaka-move on galing dito? Number 1, surrender. Stop fighting. Let go. Hayaan mong dalhin ka ng proseso. Number 2, go inward. Journaling, meditation, silent contemplation. Diyan makikita ang mga kasagutan sa kalooban mo. Number 3, ask for guidance. Andito lang palagi ang ating mga spirit guides.
angels at higher self. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Number 4, be kind to yourself. This is sacred. Don't rush. Be patient with your becoming. Number 5, trust that this is happening for you, not to you. And moving on. Ano naman ang gift after the darkness? Kapag nalampasan mo na ang kadiliman ng kaluluwa, mas malawak na ang pangunawa mo. Mas malalim ang iyong compassion. At mas buo ang koneksyon mo sa ating divine source at sa iyong tunay na sarili. You become the light, not in spite of the dark, but because you've walked through it. Kung nararanasan mo ito ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, hindi ka nag-iisa. At hindi ka nawawala. Comment mo sa baba, I embrace the dark and I remember the light. Kung nakatulong ito sa iyo, share it with someone na maaaring tahimik na dumadaan sa ganitong proseso. Sa susunod, pag-uusapan natin kung paano gamitin ang pain bilang portal sa spiritual power. So, yun na lamang po muna. Stay rooted. Stay rising. Peace, love, and light. Thanks for watching.